Salmo unang kabanata, ang landas ng tunay na kaligayahan nakakaunti ang pumipili magsisimula ako sa pagsasabi ng isang bagay na maaaring makabagabag sa iyo. Hindi lahat ng mukhang masaya ay tunay na maligaya. At hindi lahat ng dumaranas ng hirap ay nasa maling landas. Sa loob ng mahabang panahon, ako mismo ay nagkamali sa pag-aakalang ang tagumpay ay kagalakan, ang pagkakaroon ng kasama ay direksyon, at ang ingay ay layunin. At doon ko mismo napagtanto ang isang nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa mga tao ay hindi malungkot ng dahil sa aksidente, sila ay sadyang sumusunod sa maling daan ng may kamalayan. Ang Salmo unang kabanata ay hindi nagsisimula sa pagtalakay sa mga pagpapala. Nagsisimula ito sa pag-uusap tungkol sa mga tahimik na desisyon. At ito ang bagay na halos walang nakakapansin. Noong una kong mabasa ang mga salitang mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, aaminin ko na inakala kong napakasimple nito. Mukhang halata naman. Sino ba ang nasa tamang pag-iisip na pipili ng masamang payo? Ngunit ang panahon at ang buhay mismo ay nagpakita sa akin ng isang hindi komportableng katotohanan. Walang sinuman ang gumigising na gustong tahakin ang masamang landas. Ang mga tao ay nagsisimula lamang makinig sa mga maling boses, nang unti-unti hanggang sa ang mga boses na ito ay magmukhang normal na. Dahil pansinin mo ang teksto ay hindi nagsasalita tungkol sa isang tao na bigla na lang naligaw. Nagsasalita ito tungkol sa isang taong lumalakad. Ang paglalakad ay mabagal. Ang paglalakad ay pang-araw-araw. Ang paglalakad ay halos hindi mapapansin. At ganyan na ganyan nangyayari ang karamihan sa mga desisyon na nagpapabago sa buong buhay. Walang ingay, walang hiyaw, at walang pakiramdam ng kagyat na panganib. Nakapunta na ako sa mga lugar kung saan ang lahat ay tila alam ang kanilang ginagawa. Mga taong puno ng kumpiyansa, maraming opinyon at punong-puno ng katiyakan. At unti-unti, nagsimula akong mas magtiwala sa kanila kaysa sa alam ko sa kaibuturan ng aking puso na tama. Naranasan mo na ba ito? Yung pakiramdam na kung ang lahat ay pareho ang iniisip, baka ikaw ang may problema? Iyan ang eksaktong sandali kung kailan ang maling payo ay nagsisimulang lumakas. Ang Salmo ay napakatumpak ng gamitin ito ang salitang kipayo. Ang payo ay hindi pamimilit. Ang payo ay isang bagay na tinatanggap mo dahil tila maisaysay ito kahit sa sandaling iyon lamang. At madalas itong dumarating na nakabalat kayo bilang lohika, karanasan, o pagiging makatotohanan. Ilang beses mo na bang narinig ang mga pariralang gaya ng, lipas na iyan, sa panahon ngayon hindi na ganyan ang takbo, lahat naman ay gumagawa niyan, o huwag kang masyadong radikal. At nagsisimula kang bumigay hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong magmukhang inosente, mahina, o kahiyahiya. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa gawin ng tao na ang karamihan ay gumagawa ng mahahalagang desisyon base sa pressure ng lipunan kaysa sa malalim na paninindigan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakaraming tao ang nabubuhay sa isang buhay na hindi naman nila sadyang pinili. Sumunod lang sila sa agos. Nakisama lang. Naglakad lang. At ang pinakamapanganib ay sa simula, tila walang mali. Sa kabaligtaran, maayos pa ang lahat, nakangiti ka pa, at gumagana pa ang buhay mo. Kaya naman tinatawag ng teksto ang taong ito na mapalad hindi dahil sa kanyang ginagawa, kundi dahil sa hindi niya ginagawa. Hindi siya lumalakad ayon sa maling payo. Napapansin niya ito ng maaga. Pinipigilan niya ang proseso bago pa ito maging isang bisyo. May panahon sa buhay ko na tumatanggap ako ng mga payo para lang maiwasan ang gulo. Ayaw kong maging mahirap kausap. Ayaw kong magbigay ng kabiguan. Ayaw kong magmukhang kakaiba. At nang hindi ko namamalayan, nagsimula na akong lumayo sa bagay na nagpapatatag sa akin sa loob. Nakatayo pa rin ako sa labas, pero mahina na ako sa loob. At ang ganitong uri ng kahinaan ay hindi nakikita sa salamin. Nakikita ito sa mga pinipili nating gawin. Nahuli mo na ba ang iyong sarili na gumagawa ng desisyon at pagkatapos ay nakakaramdam ng tahimik na abala? Hindi ito madrama, kundi isang magaan na bigat sa dibdib, isang pagkabalisa na hindi mo maipaliwanag. Ang abalang ito ay madalas na ang iyong konsensya na nagsasabing, hindi ito ang tamang daan. Ngunit binabaliwala ito ng karamihan dahil ang pagpapatuloy ay tila mas madali kaysa sa paghinto at pag-iisip muli. Ang Salmo unang kabanata ay nagsisimula mismo doon dahil ang lahat ng susunod ay nakadepende sa unang hakbang na iyon.
Bago magsalita tungkol sa bunga, kasaganaan, o katatagan, nagsasalita muna ito tungkol sa direksyon. Walang mabungang buhay kung walang malay na pagpili. Walang tumatagal na kapayapaan kapag ipinaubaya mo ang iyong direksyon sa anumang boses na mas malakas o mas sikat. At narito ang isang tanong na halos walang gustong harapin, ngunit nagpapabago sa lahat kapag sinagot ng may katapatan. Kung ipagpapatuloy mo ang pakikinig sa eksaktong mga payo na naririnig mo ngayon, nasaan ka na kaya pagkalipas ng 5 taon? Naroon pa rin ba sa parehong mga hapis? Sa parehong mga pagkabigo? Sa parehong mga dahilan? Ang taong mapalad ay hindi ang pinakamatalino, o ang pinakamalakas, o ang pinakamaswerte. Siya ang taong maagang natututo na hindi lahat ng payo ay karapat-dapat sundin, kahit nagaling pa ito sa mga malapit na tao, mga taong may mabuting intensyon, o mga taong hinahangaan. Naunawaan niya na ang pakikisama sa lahat ay komportable, ngunit ang paglakad sa tama ay nakakapagpabago ng buhay. At marahil ang pinakamalaking takot ng mga tao ay hindi ang magkamali kundi ang maglakad ng mag-isa sa loob ng ilang panahon. Dahil ang pagpili na huwag sundin ang maling payo ay madalas na nangangahulugan ng pananahimik, pagbagal, pagmumukhang kakatwa, at pagsasabi ng hindi kapag ang lahat ay nagsasabi ng Ngunit doon mismo nagsisimulang magbago ang landas. Ang lahat ay nagsisimula sa maliit na detalyeng iyon na halos hindi nakikita, kung sino ang kasama mong lumalakad at kung sino ang pinakikinggan mo. May isang sandali na napagtanto ko na hindi na lang pala ako, basta lumalakad huminto na pala ako. Sabi sa teksto, ni hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan. At ang pariralang ito ay humamon sa akin sa isang tahimik at tila malupit na paraan dahil inilalarawan nito ng tumpak ang lugar kung saan marami ang nakakarating ng hindi namamalayan. Ang paghinto ay hindi mukhang mapanganib. Ang paghinto ay tila pahinga. Tila pag-iingat. Tila isang sandali lang ng pagtigil. Ngunit sa aspetong espiritual at emosyonal, ang paghinto sa maling daan ay mas mapanganib kaysa sa patuloy na paglakad. Dahil kapag naglalakad ka, mayroon pang galaw. Kapag huminto ka, nagsisimula ka ng masanay. At nasanay nga ako. Nasanay ako sa mga sitwasyon na dati ay nakakaabala sa akin. Nasanay ako sa mga desisyon na dati ay kinu-question ko. Nasanay ako sa isang buhay na hindi naman ako winawasak pero hindi rin naman ako binubuo. At marahil ay pamilyar ito sa iyo. Hindi ito sapat na masakit para magbago, pero hindi rin ito nagbibigay ng sapat na saya para manatili. Isa itong maligamam na lugar. At ang karamihan sa mga tao ay nabubuhay mismo sa ganoong kalagayan. Alam ko na ang landas na iyon ay hindi magdadala sa akin sa anumang mabuti, ngunit wala rin akong lakas ng loob na lumabas. Ang pag-alis ay nangangailangan ng lakas, nangangailangan ng pagputol, at nangangailangan ng pag-amin na nag-aksaya ka ng panahon. At sino ba ang gustong umamin yan? Kaya gumagawa tayo ng mga katwiran. Bahagi lang ito ng buhay. Aayusin ko rin yan mamaya. Hindi pa ito ang tamang panahon. At habang nangyayari iyon, lumilipas ang mga araw. Nagpapatong-patong ang mga desisyon. At ang buhay ay nagiging mabigat ng walang malinaw na dahilan. Ipinapakita ng mga pananaliksik tungkol sa kagalingan na ang pinakamalaking pinagmumulan ng paghihirap ay hindi ang malinaw na kabiguan, kundi ang pagpapaliban sa mga mahahalagang desisyon sa buhay, kapag alam ng tao na kailangan niyang magbago, ngunit ipinagpapabukas ito ng walang katapusan. Nagdudulot ito ng patuloy na pagkabalisa, pakiramdam ng pagkakasala, at pagkapagod na hindi nawawala kahit sa pagtulog. Dahil hindi ang katawan ang pagod. Ang konsensya ang pagod. Naaalala ko ang paggising sa ilang mga araw na may kasamang tahimik na tanong na umaalingaw sa loob, hanggang dito na lang ba? Walang anumang malubhang mali, ngunit wala ring anumang tunay na tama. At iyan ang panganib ng paghinto sa daan. Hindi mo napapansin kung kailan nagsisimulang mabawasan ang pag-asa, kung kailan ang pananampalataya ay nagiging isang walang lamang gawi, at kung kailan ang mga pangarap ay nagsisimulang magmukhang masyadong pambata para habulin. Naramdaman mo na ba ang ganoon? Para kang nakapilotong otomatiko, inuulit ang mga pare-parehong linggo, iniiwasan ang mahihirap na desisyon dahil nangangailangan ang mga ito ng hindi komportableng pagbabago. Ang karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa mga sukdulang maling desisyon. Nabibigo sila dahil sa hindi pagpili. Dahil sa pananatili. Dahil sa paghinto. Hindi ito tinatawag ng salmo na neutralidad.
Tinatawag itong daan ng mga makasalanan. Hindi dahil masama ang tao, kundi dahil naging komportable siya sa isang bagay na naglalayo sa kanya sa pinakamabuting plano ng Diyos. At hinahamon nito ang isang napakakaraniwang kasinungalingan na ang pananatiling nakatigil ay ligtas. Hindi ito ligtas. Ang buhay ay hindi nakapako. Habang humihinto ka, may isang bagay sa loob mo na nagsisimulang manghina. Nakakita na ako ng mga taong mahuhusay, matatalino, at punong-puno ng potensyal na nag-aksaya ng mahahalagang taon dahil naghintay sila sa tamang sandali. At ang sandaling iyon ay hindi dumating kailanman. Dahil ang tamang sandali ay bihirang magpakita sa mga taong nakatigil lang. Nagpapakita ito sa mga taong nagpasyang kumilos, kahit na may takot. At narito ang bahagi na pinakamahirap aminin, madalas, hindi tayo umaalis sa maling landas hindi dahil sa kawalan ng linaw, kundi dahil sa takot sa magiging kapalit. Takot na makadismaya ng iba. Takot na magsimula muli sa wala. Takot na umamin na ang piniling iyon, ang relasyong iyon, o ang kapaligirang iyon ay hindi pala ang inaasahan. Ngunit ang pananatili ay mas mahal ang kapalit kaysa sa pag-alis. Kaya lang, ang bayad na ito ay unti-unting kinukuha sa mga hindi nakikitang hulog, kapayapaan, kagalakan, sigla at kahulugan. Itinuro sa akin ang teksto na hindi sapat ang umiwas sa maling payo. Sa isang punto, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na huwag manatili sa lugar kung saan walang buhay. Dahil ang bagay na kinukonsinti mo ngayon ang siyang magiging limitasyon mo bukas. At walang sinuman ang nakakaramdam ng bigat ng pagkaantala hanggang sa subukan niyang kumilos muli. Kung nararamdaman mo na may isang bagay sa loob mo na tila nakabara, pagod, at walang direksyon, marahil ang problema ay hindi ang iyong ginagawa kundi kung saan ka huminto. At ang desisyon na nagpapabago sa lahat ay hindi laging maringal o madrama. Minsan, nagsisimula ito sa isang simpleng hakbang, ang pagkilala na ang pananatili ay hindi na isang opsyon. May isang punto na napagtanto ko ang isang bagay na mas nakakatakot. Hindi na lang pala ako, basta nakatigil naging kampante na ako. Sabi ng teksto, ni hindi na upo sa upuan ng mga manunuya. At dito nangyayari ang pinakamapanganib na pagbabago sa lahat, dahil kapag ang isang tao ay naupo na, hindi na siya nasa proseso ng paglipat. Nagpasya na siyang manatili. Nag-ugat na siya. Ginawa na niyang tirahan ang pagkakamali. Noong una, may respeto pa ako. Kahit hindi ako sumasang-ayon, tahimik lang akong nakikinig. Pagkatapos, nagsimula ko ng isipin na labis lang ang lahat. Ganoon nga ba talaga kabigat yun? At nang hindi ko namamalayan, ang respeto ay naging panunuya. Ang panunuya ay naging komento. Ang komento ay naging tawanan. At nang mapansin ko, ang mga bagay na dati ay ikinahihiya ko ay nagsimula ng maging katuwaan sa akin. Ito ang punto kung saan ang puso ay tumitigas ng walang nililikhang ingay. Ang panunuya ay hindi lang basta pagtawa gamit ang mga salita. Ito ay ang pagtrato sa mga bagay na dati ay sagrado bilang walang halaga. Ito ay ang pagpapawalang saysay sa mga prinsipyo. Ito ay ang pagtawa sa mga bagay na dapat ay iginagalang. At madalas itong dumarating bilang isang mekanismo ng depensa, dahil mas madaling manuya kaysa aminin na ang mga bagay na iyon ay humahamon pa rin sa atin sa loob. Napansin mo ba kung paanong ang mga taong pinakasarkastiko ay madalas na sila ring pinakasugatan? Ipinapakita ng mga pananaliksik sa sikolohiya na ang patuloy na pagiging siniko ay direktang nakaugnay sa pagkawala ng kahulugan sa buhay at sa pagtaas ng talamak na kawalan ng kasiyahan. Ang tao ay nagsisimulang gumamit ng pangungutya bilang panangga sa emosyon. Tumatawa siya para hindi makaramdam. Nag-ironya siya para hindi humarap sa katotohanan. At habang mas tumatagal siyang nakaupo sa kapaligirang iyon, mas humihirap ang tumayo. Naaalala ko ang mga pag-uusap kung saan ang lahat ay ginagawang katatawanan. Ang mga pagpapahalaga, pananampalataya, pangako at karakter. Walang sineseryoso. At sa sandaling iyon, tila ito ay kalayaan. Tila ito ay kapanahunan. Tila ito pa nga ay katalinuhan sa emosyon. Ngunit sa loob, may isang bagay na natutuyo. Dahil ang tao ay kailangang maniwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili upang manatiling buo. Ang salmo ay sadyang tapat dito. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi lang ang paggawa ng mali, kundi ang magsimulang magustuhan ang kapaligiran na nanunuya sa kung ano ang tama. Kapag naupo ka na, nagsisimula mo nang ipagtanggol ang lugar na iyon. Nagsisimula ka ng mga tuwiran.
Nagsisimula ka ng atakihin ang mga taong iba ang iniisip. Hindi dahil tama ka, kundi dahil ang pag-amin sa pagkakamali ay mangangailangan ng pagtayo. At ang pagtayo ay masakit. Nakakita ako ng mga mahuhusay na tao na nawala ng ningning sa yugtong ito. Mga taong nagsimula sa pagtatanong ng may katapatan, ngunit natapos sa paghamak sa lahat ng bagay. Hindi dahil may mas mabuti silang sagot, kundi dahil sumuko na silang maghanap ng mga sagot. Ang panunuya ay naging mas madali kaysa sa paniniwala. At kapag ang pananampalataya ay naging biro na lang, ang pag-asa ay sumasama rin sa pagkawala. Nahuli mo na ba ang iyong sarili na tumatawa sa isang bagay na, sa kaibuturan mo, ay alam mong hindi mo dapat ginagawa? Napansin mo ba kung paano pagkatapos nito ay nagiging mas mahirap ang manalangin, magmuni-muni, o kahit ang manahimik lang? Hindi ito nagkataon lang. Ang puso ng tao ay hindi kayang magpanatili ng lalim kung saan ang lahat ay itinuturing na biro. Ang pag-upo sa upuan ng mga manunuya ay hindi nangyayari sa loob ng isang araw. Ito ang huling yugto ng isang mahaba, tahimik at komportableng proseso. Una ay lalakad ka. Pagkatapos ay hihinto ka. At kapag namalayan mo, nakaupo ka na. At habang mas matagal kang nakaupo, mas nagmumukhang kakaiba ang tumayo. Ngunit narito ang katotohanan na kakaunti ang nagsasabi, walang sinuman ang naupo nang hindi nagbabayad ng panloob na halaga. Ang kagalakan ay nagiging sarkasmo. Ang kapayapaan ay nagiging kawalan ng pakialam. Ang layunin ay nagiging katatawanan. At unti-unti, ang buhay ay nawawala ng bigat, nawawala ng kulay, at nawawala ng saysay. Kung nararamdaman mo na ang lahat ay naging dahilan na lang ng ironya, na wala nang nakakaantig sa iyo ng malalim, marahil ang problema ay hindi ang labis na katwiran kundi ang kawalan ng paggalang. Dahil kapag tinatawanan natin ang lahat, sa huli ay wala nang natitira na maaari nating paniwalaan. At hindi ito isinulat ng salmo upang manghusga, kundi upang magbabala. May mga lugar kung saan ang pag-upo ay tila komportable, ngunit itatayo ka nitong wasak sa loob. Pagkatapos lamang ng lahat ng ito ay naunawaan ko kung bakit ang teksto ay biglang nagbabago ng tono. Matapos magsalita tungkol sa paglalakad, paghinto, at pag-upo, dinala ako nito sa isang imahe na tila simple, ngunit may dalang napakalalim na kahulugan. Siya ay magiging gaya ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng mga daluyan ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon ay hindi malalanta. Nang makarating ako sa puntong ito, may isang bagay na nagkaroon ng saysay sa loob ko na hindi maipaliwanag ng anumang rasyonal na paliwanag noon. Dahil ang punong kahoy na ito ay hindi palaging kahanga-hanga sa labas. Hindi ito nakakatawag ng pansin sa lahat ng panahon. Ngunit nananatili itong buhay sa lahat ng pagkakataon. May yugto sa buhay ko kung saan ang lahat sa paligid ay tila tuyo. Ang mga bagay ay hindi umuusad, walang dumarating na sagot, at hindi bumubukas ang mga pinto. Kung may titingin mula sa labas, baka sabihin nilang nakatigil ako o kaya ay umaatras. Ngunit sa loob, may isang bagay na tahimik na sinusuportahan. Wala akong labis na lakas ng emosyon o nakikitang sigla, ngunit may mga malalalim na ugat na pinapakain araw-araw. At iyon ang nagbigay ng malaking pagkakaiba nang dumating ang bagyo. Dahil ang lihim ng punong kahoy ay wala sa mga sanga. Ito ay nasa mga ugat. At ang mga ugat ay hindi nakikita ng sinuman. Lumalaki ang mga ito sa dilim, sa katahimikan, malayo sa mga palakpakan. Ang karamihan sa mga tao ngayon ay nagnanais ng mga lunti ang dahon ng walang malalim na ugat, nagnanais ng mga bunga ng walang pagtitiyaga, at nagnanais ng kasaganaan ng walang panloob na disiplina. Ngunit hindi ganyan tumatakbo ang buhay. Kapag pinapakain mo ang iyong sarili araw-araw ng kung ano ang tama, kahit walang nakakakita, bumubuo ka ng lakas na hindi nakadepende sa mga pangyayari sa paligid. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa emosyonal na kagalingan na ang mga taong nagpapanatili ng mga regular na gawin ng pagninilay, espiritualidad, at layunin ay mas mahusay na nakakaharap sa mga pagkabigo, pagkawala, at mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Hindi dahil hindi sila naghihirap, kundi dahil hindi sila nawawasak sa loob. Tinatawid nila ang tagtuyot. At ito ang eksaktong ipinaparating ng imaheng ito. Ang punong kahoy ay nananatili doon kapag matindi ang sikat ng araw, kapag umiihip ang hangin, at kapag nawawala ang ulan. Hindi siya nawawala ng pag-asa dahil ang kanyang pinagkukunan ay wala sa panahon, kundi nasa ilalim ng lupa.
Nakakita na ako ng mga taong tila napakalakas na gumuho dahil ang lahat ng kanilang suporta ay galing sa labas, pagkilala, pera, pagsang-ayon at katayuan. Nang mawala ang mga ito, natuyo sila. At nakakita ako ng iba, mga simple at tahimik, na tumawid sa malalaking kawalan ng hindi nawawala ang dangal, ang pananampalataya, at ang linaw ng isip. Hindi iyon swerte. Iyon ay ugat. Ang pagbubunga sa tamang panahon ay nagturo rin sa akin ng isang bagay na humahamon sa makabagong pagkabalisa. Hindi lahat ng bagay ay nangyayari kung kailan ko gusto. Hindi pinipilit ng punong kahoy ang bunga. Iginagalang nito ang panahon. At marahil ang isa sa pinakamalaking paghihirap ng ating henerasyon ay ang pagnanais na mamuhay sa mga anihan sa maling panahon. Nagdudulot ito ng paghahambing, pagkabigo, at ang patuloy na pakiramdam na nahuli na sa buhay. Ngunit hindi nangangako ang teksto ng kagyat na bunga. Nangangako ito ng bunga sa tamang panahon. At nang sabihin nitong ang mga dahon ay hindi malalanta, hindi nito sinasabing magiging madali ang buhay. Sinasabi nito na kahit sa mahihirap na panahon, may isang bagay na mananatiling buhay. May mga taong nawawala ang lahat, maliban sa kanilang kakanyahan. At may mga taong napapanatili ang lahat, maliban sa kanilang kaluluwa. Mas pipiliin ko ang unang opsyon. Ang pagdating sa puntong ito ay nagpabago sa aking paraan ng pamumuhay. Itinigil ko na ang pagsukat sa aking buhay base sa kung ano ang nakikita at nagsimula na akong mag-alaga sa kung ano ang sumusuporta sa akin. Itinigil ko na ang paghahanap sa maingay na kapaligiran at nagsimula na akong pahalagahan ang mga tahimik na sandali. Dahil doon, malayo sa pagmamadali at paghahambing, lumalalim ang mga ugat. Kung nararamdaman mo na ikaw ay pagod, marahil hindi ito dahil sa kawalan ng lakas, kundi dahil sa kawalan ng pinagkukunan. Kung nararamdaman mo na ikaw ay tuyo, marahil hindi ito kabiguan, kundi isang paanyaya na palalimin ang iyong mga ugat. Ang punong kahoy sa salmo ay hindi tumatakbo, hindi nagpapasikat at hindi naghahambing. Nananatili lamang itong nakakabit sa tamang pinagkukunan. At iyon, sa huli, ang tumitiyak na anuman ang panahon, mananatili itong nakatayo. Kung mayroon mang isang punto na kailangan mong ingatan higit sa lahat, ito ay ito. Ang buhay na kinagigisnan mo ngayon ay ang direktang resulta ng mga tahimik na pagpili na ginagawa mo araw-araw. Hindi ito ang mga malalaking sandali o ang mga madramang desisyon, kundi ang mga landas na tinatanggap mong lakaran, ang mga lugar kung saan ka nagpapasyang huminto, at ang mga kapaligiran kung saan mo pinipiling maupo. Ang lahat ay nagsisimula doon. At ang lahat ay maaaring magbago mula doon. Walang anuman sa mga sinabi rito ang theoretical. Ito ay practical. Ito ay pang-araw-araw. Ito ay magagamit ngayon sa tunay na buhay sa eksaktong kalagayan nito. Sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang tamang pinagkukunan kahit walang nakakakita. Pinapatatag mo ang iyong mga ugat. At ang mga malalalim na ugat ang sumusuporta sa isang matatag na buhay kahit na ang mundo sa paligid ay yumayani. Ang video na lumalabas ngayon sa iyong screen ay hindi lamang isang pagpapatuloy. Ito ay isa pang baitang sa iyong pag-unlad sa karunungan. Kung sisipsipin mo ang susunod na darating, hindi ka na magiging parehong tao. Marahil ang pagbabago ay banayad, halos hindi mapapansin sa simula, ngunit sapat na upang gawin kang 1% na mas mabuti kaysa sa kung ano ka ngayon. At ito, kapag inulit sa paglipas ng panahon, ay nagpapabago ng mga tadhana. Salamat sa pananatili hanggang dito, sa pagninilay, at sa pagpapahintulot sa iyong sarili na magkaroon ng oras na ito. Ihintayin kita sa susunod na video.